Hello, good day po. Welcome to our investor scaling plan po. No? This is in partnership with JJB and partners. This is actually a pharmacy project po natin. So let me just introduce our team. So ako po si Jeremy. So I'm currently the president of the JJB and partner Health and Wellness Ventures po. No? And then we have our treasurer, si Brother Joben, and our board, and also a secretary, Mr. Bon, no? So Brother Bon. So the reason why we are actually inviting you is because we had this interest on the to be part of the PhilHealth Gamot, no? So ito po yung incentives ng government na binibigay sa lahat po ng PhilHealth members, no? So each of the PhilHealth members, as long as you have a PhilHealth number, you can actually avail yung so-called 20,000 annual benefit po, no? But before you actually get that benefits from any PhilHealth Gamot facility po, no? So you have to be a PhilHealth Yakap member po. So para makakuha kayo ng ID is basically pupunta lang po kayo sa any PhilHealth office po within our region, no? So again, yung mga PhilHealth Yakap these are pretty much the so-called clinic na accredited ng Yakap wherein they will provide prescriptions, official prescription. So may QR code po yon. And then yung pong prescription na yon, a digital prescription with a QR code, yun po yung ibibigay doon sa accredited PhilHealth Gamot facility naman, which is the pharmacy. So any accredited. We actually had an initial assessment po, no, nung paano i-implement itong PhilHealth Yakap and Gamot. So most of the problem really is lack of clear information. So a part of our advocacy is really to create an awareness program po, no, dito sa activity natin dito, no. And then pangalawa, they're saying na confusion where to go first, di ba? So again, if you're not aware na meron ka na palang 20,000 na benefits annually, libre po ito. Libre from the government po ito, no? Subsidized tayo ng gobyerno. So basically, all you have to do is to connect with us or connect to a PhilHealth facility na gamot or yakap facility so that they can guide you properly, no? And then number three, technically wala kasing single help desk or hotline siya ngayon. Although you can immediately call PhilHealth, unfortunately, syempre, there are some they can guide you properly, but then again, in some cases, kapag ka nag implement ka na, kumukuha ka na ng gamot mo, things like that, may kanya-kanya na po kasi siyang responsibility na accountability. In this case po kasi, we will be, providing a sort of a solution. So later, we will expand a little bit further. Yung prescription and eligibility po. So marami po talagang nagkakaroon ng issue dito, no? So paano ba sila makakuha ng prescription, ng QR code, ng PhilHealth number, and these are the things that really add to the confusion, no? And then yung limited availability of gamot, medicines. In the case of our solution, why we are inviting you is because ma-address natin tong number 5. Actually, pretty much 1 to 9 ma-address po natin, no? So, in fact, yung mga long queues, slow processing, so later, expound natin yan bakit na ma-address natin number 6. Yung elderly and vulnerable patient, so talagang marami kasing mga matatanda na sa unang pumunta sa PhilHealth Yakap facility pero hindi na sila nagkakaroon ng follow-up or yung reorder nila ng kanilang prescription nagkakaroon ng issue. So dito ma-address na po natin, no? Dito sa solution natin. So yun, mga weak coordination between the stakeholders. So basically, meron kasing yakap, merong gamot, meron yung non-accredited, accredited na mga clinics. Of course, this will add to the confusion. So in some cases, yung coordination, no? So in the case of our business na ipropose po natin sa inyo is basically ma-address po natin kaagad-agad tong mga to. And then no real-time monitoring and feedback. So in the case of this solution natin, meron kaagad-agad tayong feedback. At may in fact, as you as an investor will actually have your own dashboard, management dashboard. So later, expound natin a little bit further. Okay, so why bother addressing these issues? Ano? So basically, this is actually a 96 billion na
tawag dito, na opportunity po, no? So total addressable market, which is the whole nation. Meron po annually na ma-generate tayo ng 9.6 billion. Pero of course, we have to just focus on so-called serviceable obtainable market. So hanap lang po tayo ng 10 towns, and then we will select on based on the population, then we will put up yung community base plus yung tinatawag na city grade na pharmacy. So more or less, we are actually in the future we'll have approximately 960 if we were to look at the serviceable or durable market na ikakatch lang natin yung 20% ng members of this each of those towns, we'll probably be sitting on 960 million peso annual. So again po, ang PhilHealth Yakap at saka PhilHealth Gamot, it was launched August 2025. So pretty much sabi mo ng malapit ng mag-anniversary. But the good news is that we are able to play immediately on this market, no? Kasi giving 2 to 3 years from now, magmamature na yung market, so alam na nila kung paano i-avail. So maganda at mainam kung makakapasok na tayo kaagad-agad at this point in time ng ating business dito sa PhilHealth. So ano yung solution natin? So we are introducing a smart pharmacy platform. So what's good with this smart pharmacy platform na gagamitin natin is imagine yourself, no? Ikaw yung pasyente mismo. And then we will recommend you a PhilHealth Yakap clinic at makakakuha ka ng prescription. So in that case, pagpunta mo doon sa isang PhilHealth Gamot facility, which is our facility, no? Meron po tayong i-scan natin yung prescription niya, ipapa-download natin sa kliyente yung kanyang mobile apps natin, and then magkikreate po siya ng sarili niyang record doon. So in the future, kung sakasakaling naubos na, say yung prescription requires once a day na tablet, no? At bibili siya ng 1 o 3 buwan ng mga maintenance niya ngayon, so lumalabas meron siyang 90 pieces of tablets, di ba? So, in some cases, merong bibili na 1 buwan lang muna, 2 buwan lang muna, gano'n. So, sa susunod na lang na buwan, bibili siya ng another set of 30, things like that. Dito, imagine nyo, through the mobile apps natin, pwede na siyang mag-reorder. And then, meron na po tayong system dun sa delivery riders natin wherein sila na po ang magdi-deliver doon sa mismong pasyente. So, in short, matatanggal natin yung high queue, yung queuing, yung problema sa pharmacy, hanapin yung pharmacy kasi nandun na mismo sa mobile application po nila yung reordering system natin. And then of course, they can always order other health and wellness na kailangan po nila, no? Na doon sa based doon sa prescription nila. Ang maganda nito is smart POS po tayo. So dito po hindi na po tayo mauubusan or magkakaroon ng tinatawag na spoilage. Kasi yung spoilage kasi hindi mo alam kung kailan mag-expire yung medicine. In the case of our smart POS, siya na pong magsasabi na 75 days before mag-expire, sasabihin na niya sa atin kung doon sa inventory natin ay mag-expire na. So either we can create a campaign, we can call all those people who have, those medicine na nagre-require, or we can actually return the medicines sa supplier mismo natin. So that's the advantage of having a smart POS. The good news is that hindi na po tayo maubusan ng ating medicine kasi there will be a centralized supply hub coming from our principal. So siya po yung accommodate ng mga demands for each of the community-based pharmacy, which is later i-expound natin what about this one, no? Itong supply hub. Ang good news with that is that if you are part of our team, basically meron ka rin pong business management console na ibibigay namin sa iyo. So makikita mo, matatrack mo on a daily basis kung ano yung performance ng pharmacy site natin. So that's the good news. Again, to recap, lahat po ng mga problema na nabanggit ko kanina, may tinatawag tayong yung una, yung problema doon sa awareness. So, we have a unified call and business management na tinatawag. So, hindi na po sila magkakaroon ng issue kasi meron naman na tayong system to actually call them and remind them at meron na tayong real-time
information on what are those medicines and who are those patients that requires those medicine. So matatawagan natin sila in advance, and we can create a partnership, create a medical mission caravan, things like that. So those are the things that we can actually do, no? So marami pong mga solutions. In short, lahat po ng problema namin na na-address natin ngayon dito sa solution natin. So lahat po nung top 9 issues na-address po natin. So question ngayon is that, Jeremy, so ano ba yung investment? So basically yung investment po kasi naglalaro between 600 to what to 2 million, no? 1.5 to 2 million. So it really depends po doon sa i-set up natin. Kasi meron, again, bakit nagsisimula sa 600 up to 2 million is because of the size and location nung ating i-set up, kung saan natin siya i-set up. So later i-expound natin a little bit further, no? So kasama na po yan yung pag-set up natin ng pharmacy. So later expound din natin a little bit further about this. Siyempre yung kasama na rin po yung initial inventory. So in the case of this second site po, our team will actually provide you the initial inventory supply. And then under the OPEX naman, meron naman siya kasing restocking. So later i-expound natin a little bit further on that, no? So marami na po tayong kasama na sa team. Kami po yung pupunta doon, mag-assess ng location, and then we will provide you updates. Our team will also do the business name registration kasi meron tayong checklist. So each of the site will have a 3-person corporation po. So assuming na sasama ka, so we will identify a president as a co-investor, we will identify the secretary as co-investor, pero yung team namin, the JJB and partners will basically automatically becomes the treasurer. So yun po yung advantage niya. Of course, being part of the team is basically dapat meron tayong plano. So the business plan is really to get at least 60% of the market share. Kung saan man natin ipuput up dito, syempre may mga existing pharmacy na doon, may existing hospitals that are providing gamot. So in our case naman is ang plan natin is to eat 60% of the pie of that area, no? And then roughly we will have in this case of the site 2 is basically generate at least a 277,000 per month na revenue, gross revenue. Minimum po 'yon. So later i-connect natin yung 277 later kung paano natin siya ma-achieve on a daily basis. So meron po kasing tinatawag na return of investment. So later i-expound natin a little bit further of that. Okay? That's sa 277. And then lastly is basically dapat tayo po yung preferred na gamot facility kung saan nila kinukuha yung kanilang medicine, and ang target natin is makuha natin lahat-lahat yung 20,000 na privilege nila sa atin nila bibilhin or kukunin yung 20,000 per annum na free medicines, maintenance medicines nila. So yun po yung goal natin, no? That's the business plan. So dito, so like I said, I have mentioned a while ago, we would need to have the return of investment simulation, no? In the case of the CAPEX po, we will have to get the system in place kaagad-agad. So that's roughly 358,000 po yun, no? So overall po kasi, mamaya i-explain ko sa inyo na meron po tayo kasi yung pharmacy. Siyempre, kailangan nating i-set up yung fit out na tinatawag, paano natin gagamitin natin yung mga gagamitin natin, the gondolas, the sink, the ref, the aircon. So lahat po yun, it actually puts into the building of the initial site natin, no? So nag-budget po tayo na ng 160 dyan, and then on the initial inventory, which is around 122,000. So later expound natin doon sa cash flow breakdown yan, yung 122. And then lastly, of course, yung business registration, compliance, project management, which is basically yun po yung magiging trabaho ko as the default na point person dito. We will be doing the project management. Ako nang bahala from business registration, FDA, and PhilHealth compliance. So yung team na natin ang mag-aasikaso po nun. Okay? So roughly overall 700,000 po yung ilalabas natin for the CAPEX. Okay?
So later again, in this case po kasi is a co-investor po kami. Okay, so later explain natin kung magkano yung ilalabas namin dito. Okay? So yung, of course, the OpEx, will have to identify one of which is yung rental. In the case of Zone 4, which is the second site, ito yung tentative simulated location po natin. So natanong na po namin kung magkano yung rental. So sabi nila mga 12,000. So roughly, we will get a 5-year contract, lease contract in the future kung sakasakali. But in the case of simulation, we simulated lot at 12K and then per annum. So annual po itong nakikita ninyo. No? So maliban dyan, syempre yung pharmacy assistant natin, nandyan. And then yung mismong pharmacist, licensed pharmacist natin, nandyan yung sweldo niya. And then yung restocking and supplies, yung typical supplies na gagawin natin, we put up around 172. Okay, so nandyan na po yung 122 na initial inventory, which is yun po yung magiging part ng JJB and partners. Yan po yung 122,000 plus 50,000 for the additional services under the supplies po, under letter D. Okay? And then, syempre yung internet, kailangan kasi nating may internet kasi it's all online yung system natin, no? And then, of course, we will consider yung tubig and yung electricity. Okay, so nandyan din. And then, of course, meron tayong incentive na gagawin for the ating mga yakap participants. No? So yung specialist natin, magkakaroon tayo ng incentives nila. So we put that as form part of our marketing fund. No? So under letter F, may petty cash, emergency needs. So nandyan po, nakalump sum po sila dyan. So yan po yung natin, OPEX natin, a total of mapapansin nyo, 253,000. So later expound natin yan kung paano siya mag-fit sa isa't isa. Okay? Now, on a daily basis po, ang minimum target ng Site 2, Zone 4 or NAIC or IMOS in the future is we'll have to have at least 9,260 pesos on a daily basis. Yun yung dapat ma-generate niya na daily sales niya. Okay? So that would be amounting to 277 thousand on a monthly basis. Yan po yung kailangan niyang ma-generate. So tanggalin natin yung mga depreciation and everything. So that is roughly 469 po per annum. Okay, yung makukuha natin. Kasi syempre, we will register the company under the BMB so that we can actually maximize yung incentives po natin. Okay, so clear so far, so good, no? Now, if you were to look at it, ang pinaka-bottom line as a finance aspect, no? So, kailangan mo malaman kung kailan maibabalik yung puhunan. So, basically, if you were to look at this row 3, row 4, 5, and 6, mapapansin mo kasi nagto-total na yan exceeding 700,000 yung initial investment natin. But then again, tatlo kasi yung may-ari, di ba? Ikaw, the second part investor natin, at kami. So, divided by 3. Pero ang importante dito sa deck na to, tong pitch deck na to, is basically yung IRR, the internal rate of return. Kasi kinonsider na rin natin yung cost of money, depreciation, no, ng pera natin. So basically, ang internal rate of return naman natin for the next 5 years is 25%. Note, greater than 10% na IRR, magandang negosyo na po siya. Okay, kapag titignan ng bangko po yan. Yung sa atin po is 25% spread over 5 years po. Okay, so yun po yung advantage niya. Okay, so dalawang klase po yung ino-offer natin for our investors. One of which yung tinatawag nating active. Ang active investor will actually put 30 to 40% of their time. So 365 days na nag-ooperate tayo, sabihin na natin 280, Monday to Saturday, 80% of that, 30 to 40% of that is basically pumupunta ka sa physically, pa-participate ka sa lahat ng mga activities and everything. So, yan po yung ibig sabihin nun pag passive ka. No? So, what will happen there is that si partner 1 and partner 2, between 30 to 40, mag-divide sila. And then kami naman, si
JJB and partners will have roughly 30% of our time we will dedicate to this. So basically, roughly ang ma-earn nyo, okay, is 46 to 92. Depende kasi kung yung bang 700, dalawa kayo, tag 289 kayo, or doon sa dalawa, 578, yun na yung ilalabas mo. So, it really up to you. Siyempre, kapag ka 598 yung ilalabas mo, sorry, 578K, 1,000, mga 92,000 per kan mo yung interest rate no na earn mo, di ba? Kapag ka nasa 289, lalabas 48,000. That's for the 6% interest per annum natin. So, kailangan kasi maisole yung pera na nag-invest, no? At 6% per annum of return rate niya. Of course, yung gross revenue, net profit, so lumalabas, kapag ka ikaw ay nagbigay ng 30% of your time, that's roughly 4 for 8,000. No? Kung nagbigay ka naman ng 40% of your time, roughly you will earn 511,000 naman. Okay? So if you were to total these two, assuming lang na 30% of your time is roughly total of 495,000 yung makukuha mo. Pero if you're to put 40% of your time, lalabas naman nasa roughly 105 kasi ito total lang natin yung dalawa kasi dalawa na kayo na nag-invest. Okay, so meaning to say 500 of 578 yung kan mo, yung ininvest mo dito. Okay, so instead of 289. So yun po yung pinagkaiba noon kaya siya nandiyan sa 1 point niya. So in short, yan po yung percentage. So na doble in short yung pera mo in 5 years time. Okay, now, meron naman kasi yung tinatawag na passive. Okay, so yung passive naman, ang lumabas niyan is, yung initial investment niya still will earn 6%, pero yung time investment niya kasi is like between 10 to 20% lang. So, it will earn pa rin naman, no? Yung 298 niya or yung kanyang 598. Depende kung 578, depende kung gaano kalaki yung initial capex na ilalabas niya, investment niya, no? So roughly yan po yung may earn naman niya. So between 369K to 800 to 1,000 naman ang mag-earn niya. So again, so ito passive naman. So most of the time, 70% of the time, kami yung naglalagay ng effort, yung team natin, no? So si JJB and partners will step up to the time investment. So from 30% kanina, we will jack up to 70% of time investment naman ang ilalagay namin. The same manner, 122,000 pa rin yung ilalabas namin initial investment for the inventory ng drugs natin. Of course, so now that you have seen yung ROI, yung CAPEX, OPEX, and then simulated revenue natin, and then magkano yung total ma-earn mo out of this project, pupunta na ngayon tayo sa tinatawag na business plan. So basically, ang business plan natin, ang gusto natin is that yung lahat ng mga may problema sa pag-avail ng mga PhilHealth, yun po yung PhilHealth benefits, yun po yung tutulungan natin. Of course, yung may mga walk-in, yung mga typical na nagkaroon ng sakit at nagbibili sa pharmacy natin, those are just icing on the cake yun, no? Pero yun po yung initial na customers natin. And then, we wanted to make sure na tayo yung palaging pupuntahan ng lahat ng mga pasyente, ng mga PhilHealth yakap clients, no? So, gusto natin yan. And then, gusto rin natin, syempre, na ma-address yung kanilang mga problema. So, yung mga customer segments po natin really are, ito po yung sa community, rural health unit. Yung pong pangalawang target po natin ay yung mga accredited and non-accredited specialist ng PhilHealth. And then, we wanted to target lahat po ng industries dito sa Cavite. Okay, so later expound natin yan. What about Cavite? So in short, meron na po tayong business plan na gagawin kung paano natin masustain to.
The flagship area po, i-build pa lang po natin to si flagship sa Piela. Okay? So it has a 4 meter by 3 meter. So the construction will start March. Okay, itong flagship natin. But yung pong investment mo ay doon po siya sa Zone 4, yung second proposed site. So later expound natin yan. So bakit ano po ba yung criteria pag nagse-select tayo ng site? So basically, ang gusto natin, malapit po siya sa barangay hall, barangay clinic. Gusto natin malaki yung population ng area. Okay, yung demographics na tinatawag, yung population po ng barangay or ng town. And then pipiliin din po natin yung number of companies within the area kasi sila po talaga yung ating target customers dito. So, of course, we also wanted to understand yung sino yung existing alternatives o yung competition natin. So, dapat alam din natin yon, no? In the case of Zone 4, later expound natin is that dadalawa lang. Okay, yung meron. Unlike dito sa flagship, tatlo sila. And then in some cases, yung malapit sa palengke, ganon, pwede tayong mag-set up doon. Kaya lang, kailangan nating malaman kung ilan na yung existing pharmacy kasi minsan mas mahirap kung marami na sila. 5 and more, mahirap na nating kompetensyahan. At least kung 2 to 3, okay pa yon. Wala pa tayong problema. Okay? Within the 350 radius natin. Okay. Pangalawa po, we need to check yung location. Kasi yung location natin with our principal, once na-lock in na natin yung location, we will send them the floor map and then they will design. They will provide us the front view and the top view ng location natin kasi we are under the franchising po nito. So, strict po yung compliance natin dito. No? Now, this is actually the proposed na location ng second location na po natin. Ang advantage po natin dito is we are actually 10 meters away only from the Dasmariñas Doctor Hospital. Ang ganda ng location ni ng Zone 2. 100 meters away naman doon sa wet and dry public market. So talagang foot traffic medyo malaki-laki po yan. 100 meters away lang po tayo. Yung location po natin is basically, if you were to look at it, as malapit po tayo, 800 meters away from Walter Mart Dasmariñas po tayo. Okay. And yung pinaka-kandon is yung barangay hall naman is 2 kilometers away naman doon sa barangay clinic. You know? So again, why is it good na dito tayo magse-set up is because if you were to look at the alternatives site, lumalabas, dadalawa lang po tayo. No? Yung nearest na kalaban natin is 20 meters away from the Manila Doctors, while doon sa susunod, yung pangalawang pharmacy is roughly 950 meters away from Manila Doctors. So maganda yung advantage natin ngayon. Okay? So yung Dasmariñas Manila Doctors po, ongoing pa ho siya ngayon. Yung construction, that would probably be generating additional buyers in the future, pero strategically maganda kasi hospital 'yon, 'di ba? So marami tayong potential walk-in in the future, no? So ang advantage ng business po natin ay online and offline. So and on-site. So kaya maganda yung strategy po natin dito. Of course, like I mentioned a while ago, if you're going to be part of this engagement, magiging kwan po to, magse-set up po tayo ng 3% corporation, no? So we will have to identify the site and then we will pay the lock-in territory fee, and then we will get another franchising agreement specific to that location. Okay, so ito po yung proposed timeline. Okay, this is also the proposed phase. So 5 phases po itong natin dito. So ito yung implementation plan natin. And then we also have the CAPEX breakdown. So ano ba yung timing ng paglabas ng pera natin? And of course, we have to identify as well yung partner 1, partner 2, at saka kami, kailan tayo maglalabas on each of the implementation natin. So if you were to look at the implementation natin, is basically we will start on
March 1. Okay? So March 1, so March babayaran natin yung lock-in territory lock-in agreement which is around 50K, and then we will actually set up na we'll proceed with the business name registration, we'll proceed with the renovation of that site, and then we will proceed with FDA, and then kukunin na natin yung system, and then ilalagay na natin yung inventory natin. In the case of projection natin on when will be our operations, ito po, mag-ooperate tayo roughly on August. Okay, bakit August? Medyo critical po yung August na yan. Bakit sa August? Kasi ang August will be the anniversary ng PhilHealth Gamot. So, ilalunch natin ng itong Site 2 ng August in line with the launching. So, maganda pong leverage yon na nag-set up tayo ng facility to accommodate yung PhilHealth as one of the PhilHealth Gamot facility natin. So, we will leverage on marketing. No? And then on November, actually, there will be barangay election. So, malaki po yung advantage natin kapag ka may set up natin kaagad-agad to. So again, month 1 po is April 1. Okay? So kailangan na natin ma-set up na natin yung location, maayos natin kaagad-agad, and ma-register natin. Okay? So yeah, that is basically the cash flow natin. So why partner with us? I have two companies. I have the JLSME Business, a business consulting company. I primarily focus on exporting. Marami na po akong naturuan under the International Trade Center. This is a organization built by World Trade Organization tsaka si United Nations Trade and Development. So, nabuo po yung International Trade Center. And they got me as their mentor for aspiring Filipino exporters. So, doon po ako nakaposition. Kaya, marami po akong mga nakilala na manufacturers who aspire to export their company, their products outside the Philippines po. Of course, we also have our partner, no, si Brother Joben. So basically, sa compliance naman po siya sa healthcare side. So marami yan from product development to compliance on the regulation. So body-body ko po siya. So hindi ko na po babanggitin si Brother Bon, pero I will make it as a na lang. Kumbaga, sabihin na nating secret, you will find more once nag-meet na tayo personally with Bon, para at least makita nyo kung ano naman yung capacity, kung sino naman si Brother Bon. So, isa-surprise namin kayo. Okay? So, again, salamat po and for listening. So, this is roughly around 33 minutes of your time. So, hopefully, if you have any questions, andyan po yung email ko. You can chat Brother Joben, Brother Bon for any clarification. And again, thank you for watching the video. Take care. Bye-bye.